Good day guys! Welcome ulit sa ating channel is magpapalang aras lahat kasi makapag-share naman tayo ng ideya sa inyong motorsiklo. Today's vlog ay isang Yamaha Mio i125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang gearbox. So ang problema ng kanyang gearbox guys, nagkaroon siya ng ngaw-ngaw na tunog. So boss, Lods, bakit nagkaroon siya ng ganyang tunog? Kasi nga, kapag napasukan ito ng tubig at nahalo sa gear oil, yun ang mangyayari guys. So masisira talaga ang bearing. Kasi kapag wala ng oil na lubricate sa ating mga bearings, ang mangyayari, unti-unti siyang magkaroon ng ngaw-ngaw. So doon mangyayari, marinig mo talaga every time na tumatakbo ang inyong motor. So for today's vlog guys, ang nais ko lang i-share sa inyo, kung plano kayong baklasin o wala pa kayong ideya kung anong mga size at laki ng bearing na inyong transmission, saka kayo bibili sa mga motor shop, ibabagi ko sa inyo guys kung anong mga size at sukat ng bearing sa inyong transmission gear. So syempre, before muna tayo nga pumunta sa ating topic, nais ko lang i-share sa inyo guys kung ano bang dahilan bakit nagkaroon ng ganitong senaryo. Kapag mabubutas yung air cleaner nyo dahil nga sa rubber na nasilalim, tapos unti-unting nabubutas, unti-unti din pumapasok ang tubig. So sa air cleaner natin guys, doon na connect ang ating breather ng ating gearbox. Ito guys, dito na part nito. As you can see, kita nyo naman napakadumi ng kanyang air cleaner. Kita nyo napakarami pang buhangin. Pero papalitan ko ito ng bago. Kasi yan to pwede is nagkaroon siya ng butas sa ibabaw. Yan guys, kita nyo naman, di ba? Yan o. Yan, di ba? May puti pa yung nakita. Yan po, yung butas na yan, yan ang dahilan kung bakit pumapasok ang tubig sa ating gearbox. Tapos, dito yan guys, nakakonect ang ating, siyempre yan, di ba? Nakita nyo, yang itong part nito, dito nakakonect ang ating breather hose ng ating makina. Dito yun guys, dito yun nakakonect. So, pagpasok ng tubig dito, yun ang mamalayan, habang tumatagal, unti-unting pumapasok dyan, sekretong pumapasok ang tubig dyan sa butas na yan. Tapos, dito automatic pumapasok. At nahalo sa ating gear oil. Kaya anong nangyari, magkaroon talaga ng pagngangaw sa ating mga bearing. So yun po guys, before tayo pupunta sa ating topic is, nice ka lang i-share sa inyo kung bakit nagkaroon ng ganitong senaryo na mapapalitan ng ating mga bearing at nagkaroon siya ng ngaw-ngaw. So boss, Lods, anong dapat natin gawin? Siyempre, kapag nabubutas na yan, yung part na yan, butas yan, dahil yan sa rubber na tinagbabamp ang ating motor, unti siya nabubutas at mapasok ang ating tubig, ay dapat nyo na itong palitan. Huwag nyo na kumpunihin kasi experience ko na ito, kinumpuni is nabubutas na naman ulit. At siyempre, para maiwasan nila magkaroon ng ganitong senaryo, palitan nyo na, bumili na kayo ng tire hugger, marami dyan sa online shop. Tapos tatanggalin nyo itong rubber nasa ilalim ng ating puwan. Kasi yun ang dahilan kung bakit nabubutas yan. So yun guys, pinakamadali at simpleng tips kung ayaw nung magkaroon na naman ng ganitong senaryo na pumapasok ang tubig sa ating gearings at nasira ang ating mga bearing sa loob ng ating gearbox. So ito na guys, unahin na natin yung pinakamalaking bearing 6222. Yan. Itong 6222 na bearing na ito ay nakalocate sa ating main drive. Dito yan guys, yan, dyan yan nakalocate. Medyo madilim, kaya lang pagkita ko sa inyo ang kanyang lalagyan. Yan. 6222. Ito ay nagkahalaga ng 300 pesos. Yan guys. Yan. Ito yan nakapaloob. Meron pa yung oil seal. Tapos, ito naman katabi niya na bearing is 6301. Yan. Ito po ang kanyang lalagyan, 6301. Tapos ito naman yung sukat ng kanyang bearing. Yan. Dito yan nakalagay yan, katabi ng ating 6222. Ito ay nakahalaga ng 120 pesos. So ito pala ay Kuyo. Kuyo pala mga brand ng aking bearing guys. Pero may isa akong bearing na hindi Kuyo. Tapos ito naman katabi niya ay 6201. Yan guys, 6201. Sana ba yung lalagyan niya? Yan, 6201. Ito ay nakahalaga ng 90 pesos. So since tapos na tayo sa tatlong bearing na yan, dito naman tayo sa ating main na makina. Ito yung kaliwa, right crankcase natin. Ito yung natatanggal natin dito. So tapos dito naman tayo lipat sa ating main na makina. Sa ating main na makina ay meron siyang bearing sa ating torque drive. Yan. Ito yung nakalagay ng ating torque drive axle. Ito ay 6204. So ito yun guys. Ito yung 6204 natin. Ito pala yung 6204. Yan. Dito yan nakalagay natin 6204. Yan. Ito ay nakahalaga ng, hanapin natin yung lalagyan. Ito ay nakahalaga ng 150 pesos. Yan guys, 6204.
Ang katabi naman ng bearing ay 6301. Yan guys, ito po ay 6301. Nangulugan na dalawa po ang ating 6301. Yan guys, dalawa po ating 6301. Yan yung nakapaloob. At ulitin ko lang, ang presyo natin 6301 ay 120 pesos. Keep correct me if I'm wrong. Kasi may ingay yung kapitbahay namin. Nagagray na naman. Yan guys, 6301. Ito naman katabi niya, ito yung 6303. Ito yung sinabi ko guys na hindi makatulad ng lalagyan ng bearing. Ito ay Timken. Yan. Ito namang lahat ng mga bearing na yan, yung 5 ay puro kuyo. Ito lang 6303 ko ang hindi. Yan. Yan. Silbi, naka-cover pa yan guys. Ang dapat gawin, tanggalin nyo lang yung cover. Kahit dito lang, okay lang dito sa kabila, wag tanggalin. Pero much better, tanggalin na lang ito nilang cover para makapenetrate yung oil at magkaroon ng lubrication sa ating mga bulitas at ball bearing natin sa loob sa ating bearing. So yun guys, kung may katanungan kayo tungkol sa binahagi kong video, kahit hindi related sa ginawa kong video, maaari kayong mag-iwan ng comment sa baba. At kung sa tingin nyo naman ay nakatulong video ginawa kong ito sa inyong motorsiklo, hinihingi kong supportable lang pa-subscribe at pindutin ang bell icon para lagi kayo update sa aking mga bagong video na i-upload. Maraming salamat. So yun guys. So yan muna guys. Araw nito sana sa video ko ito kapag naka-experience yung motor at nakaplano kayo magbaklas at wala kayong ideya kung anong mga size at laki ng bearing ng iyong transmission. Laking tulong video ito guys. Maraming salamat sa laging panood at laging pagsuporta ng aking channel. As always, laging mag-ingat sa inyo. God bless.